Sa bayan ng San Telmo Heights, may isang maliit na bahay sa dulo ng kalye. Doon nakatira sina Tomas at Eleanor, ang mag-asawang namumuhay ng tahimik at simple, parang ilaw ng poste sa gabi, sapat para makita ang daan pero kulang para lumiwanag ang buong paligid. Araw-araw ay pareho lang, trabaho at pagod. Si Tomas ay kontento sa kung anong meron sila. Para sa kanya, mas mahalaga ang katahimikan ng buhay kaysa sa marangyang buhay na magulo. Si Eleanor naman ay may mga pangarap na matagal nang nakatago, ang yumaman at magkaroon ng kapangyarihan. Isang gabing umuulan ng malakas, may kumatok sa kanilang pinto. Isang lalaking hindi nila kilala ang nakatayo sa labas ng bahay nila. Wala siyang payong pero hindi siya basang-basa. May hawak siyang lumang lampara, gasgas at kupas na parang matagal nang umiikot sa iba't ibang kamay. Hindi nagtagal ang lalaki. Iniwan niya ang lampara sa labas ng bahay nila at nagsabi ng isang alok. Kapag pinindot ninyo ang switch sa ilalim ng lamparang ito, magkakaroon kayo ng malaking pera. Ngunit may kapalit, may isang taong mamamatay, isang taong hindi ninyo kilala. Pagkaalis ng lalaki, parang bumigat ang hangin sa loob ng bahay nila. Agad na tumanggi si Tomas sa alok ng matanda. Para sa kanya, mali ang pumatay kahit hindi nila kilala ang taong mawawala. Ang pera, sabi niya, ay parang ulan, darating at lilipas, pero ang buhay, minsan lang. Si Eleanor ay hindi agad sumagot, pero kinuha ang lampara sa loob ng bahay nila. Sa bawat araw na lumipas, palagi niyang nakikita ang lampara. Tahimik lang ito sa mesa, pero parang mata na laging nakatingin. Sa tuwing may mga araw na hindi masarap ang pagkain nila, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng desisyon. Unti-unti, nagsimula siyang mag-isip ng mga dahilan. Hindi naman namin kilala ang taong mamamatay. Baka may mangyari rin sa kanya kahit wala ang lampara. Ang mga isipang ito ay dumarating tulad ng bulong sa gabi, mahina pero paulit-ulit. Si Tomas ay patuloy na tumututol, pero habang lumalakas ang tukso kay Eleanor, parang unti-unti rin siyang lumalayo sa asawa niya, tulad ng dalawang taong naglalakad sa iisang kalsada pero magkaiba ang direksyon. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Tomas at tahimik ang buong San Telmo Heights, lumapit si Eleanor sa lampara. Pinindot niya ang switch. Hindi ito umilaw at walang tunog, parang walang nangyari. Kinabukasan, may dumating na sobre para kay Eleanor, puno ng pera, sapat para baguhin ang buhay nila. Ngunit makalipas lang ang ilang oras, may masamang balita siyang natanggap. Na-aksidente si Tomas, patay na siya. Nang gabing iyon, bumalik ang estrangherong lalaki. Mahinahon niyang sinabi, "Sabi ko, may mamamatay na taong hindi mo kilala." At totoo yun, hindi mo nakilala si Tomas dahil bago mo pinindot ang switch, tiningnan mo siya hindi bilang asawa, kundi bilang hadlang. Naiwan si Eleanor sa bahay, may pera pero walang kasama. Ang lampara ay nandoon pa rin, tahimik at walang ilaw, parang paalala na ang maling desisyon ay hindi na pwedeng bawiin. Sa huli, natutunan niya na ang tukso ay parang apoy. Sa simula ay maliit lang, pero kapag pinabayaan, kayang sunugin ang lahat kahit ang pinakamahalaga sa buhay. Ang desisyon ay parang pinto na isang beses lang bumukas. Kapag isinara mo sa maling dahilan, hindi na muling mabubuksan kahit gaano kalaki ang kapalit. Ang pagnanasa ay apoy na walang amoy. Kapag naamoy mo na ang sunog, huli na ang lahat.